Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lorenzo, diakono at martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lumay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, itong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanang Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng iyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minahal at maganap namin sa pagtupad ng tungkulin ang kanyang ipinangaral sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa, gaya ng sinasabi ng kasulatan. Siya ang namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan, ang Diyos na nagbigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain. Ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Tayo pong lahat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Tugon, Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. ang magpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Tugon, Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Tugon, Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan, siyang itataas. Tugon, Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Atin pong ginugunita ngayon ang kapisahan ni San Lorenzo, isang diakono at martir. Hindi San Lorenzo Ruiz, no? Kundi si Saint Lawrence, yung unang diakono at naging martir dahil sa kanyang pagpapamalas ng tunay na kahulugan ng pagmamahal at nakakita ng tunay na kayamanan. Ang isa po sa mga kwento na atin po maaalala kay San Lorenzo ay yung may pagkakataon na ibinenta niya ang kayamanan ng simbahan. Kasi noong panahong iyon, talagang uso po yung mga ginto, mga diamante, o kung ano pa mga mamahaling bagay na nakapalamuti sa simbahan. At nang ito po ay hiningi o kinukuha ng isang emperador noon, ito ay kanyang ipinagbili at ipinamahagi para maitulong sa mga naghihirap noon. At dahil sa galit ng emperador, siya po ay ipinahuli at ipinababalik yung mga kayamanan na kanya pong ibinenta. So, sa kanyang pagpunta sa emperador, dala-dala niya ang kayamanan. At ano yung kayamanan? Yung mga tao, yung mga naghihirap. At sinabi niyang, ito ang kayamanan ng simbahan.
At dahil doon, sa galit ng emperador, siya po ay pinarusahan hanggang kamatayan o hanggang sa siya ay mamatay. At sa kanyang pagkamatay, doon umusbong ang mas malalim at matatag na pananampalataya ng maraming tao. Kaya nga ngayon, atin siyang ginugunita at pinararangalan dahil sa kanya pong pagiging martir sa pananampalataya. So, suriin natin mabuti, no? Kasi ang sabi din, no, sa ating mga pagbasa ngayon na talagang tumutugma din sa pagkilala kay San Lorenzo ay yung tungkol sa pagbibigay. Maraming nagbibigay pero hindi nagmamahal. Marami o ang taong nagmamahal kayang-kayang magbigay. Yung konteksto po, no, ng pagbibigay at tamang konteksto ng pagmamahal. Sana ito yung mas makita din natin, no, yung tunay na kahulugan. Kasi kung bigay lang tayo ng bigay pero walang pagmamahal, wala itong magiging magandang bunga. Kaya nga sabi sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, no, kinalulugdan ng Diyos ang taong nagbibigay ng kusa o kusang nagkakaloob at magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. At tandaan din natin, no, pinasasagana tayo ng Diyos higit pa sa ating pangangailangan. So maganda po ito, wag natin makalimutan, no. Binibigyan tayo ng Diyos ng higit sa kailangan natin. Hindi para sa sarili lang natin, kundi sabi dito, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So, ngayon, kung titingnan natin, bakit ganito ang buhay natin? Bakit mahirap? Kasi kadalasan, ang batayan natin, pag mahirap ang tao, depende sa kanyang properties, depende sa numero ng kanyang bank account, depende sa ipon. Pag walang ipon, ang sasabihin mahirap. Pero minsan titingnan mo, bakit walang ipon? Kasi tulong ng tulong. Kasi iniisip kung paano makakatulong. Pero yung iba, maraming ipon, pero walang kawang gawa. Kasi nga, sarili lang niya ang iniisip niya. Kaya laging, yun yung ba yung kailangan natin makita, no? Yung mentality na pag binigyan ka ng Diyos, huwag mong ikalain o iisiping, iyo lang yan. Para sa akin lang yan. Kasi ako pinagpala ng Diyos kasi mabait ako. Kasi hindi. Kung dito, titingnan natin, pinagpapala ka ng Diyos para maging pagpapala ka sa mas marami. Pinagpala ka ng Diyos hindi para mag-ipon o magpakarami ng pera. Pinagpapala ka para maging pagpapala ka sa iba. Kasi talagang hindi naman po pababayaan ng Diyos ang isang marunong magbigay. Ulitin ko po, no? Hindi lahat ng nagbibigay, nagmamahal. Yung nagsasakripisyo. Pero ang taong marunong magmahal, kayang-kayang magbigay kahit walang matira sa kanya. Wala mang matira, pero masaya siya. Kumbaga, ito yung isang achievements sa buhay niya na nagdudulot ng kaligayahan na hindi mapapantayan ng anumang kayamanan sa mundong ito. Amen? Sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng isang dakilang santo ng simbahan ng Roma, ina ng lahat ng simbahan, makiusap tayo sa ating mapagmahal na Ama na ipagkaloob ang mga kahilingang sama-samang inilalapit natin sa Kanya sa panalangin. Ang ating pong itutugon,
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga diakono ng simbahan naway maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo sa salita at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magkaroon nawa ng sapat na katolikong voluntaryong maglilingkod para sa mga mahihirap na pamayanan at bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga dukha, naway pahalagahan at pangalagaan natin bilang mga tunay na yaman ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng tibay ng loob sa mga panahong nasasaktan ng ating katawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makapasok sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan at mga panalangin ng mga nanonood sa online, mga may sampasasalamat at tatanging kahilingan at mga agarang paggaling at mga may sakit na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palag mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang mga inihahain. Sa kapisahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo ang aming mga alay at ipagkaloob mong pakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana
pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Lorenzo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagumpili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon
sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling naming mga nakinabang sa kapisahan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga.